malas, swerte. Di nga naman natin masisisi. Siguro sa sitwasyong nawala ng mahal sa buhay, problema sa pera, may mga naaapi. At meron din namang umaangat sa buhay. Pinanganak na kilala na yung pangalan, na parang halos lahat ng gamit, pagmamahal, nasa kanya na lahat. Ganon talaga yung buhay. Pero teka lang, ganon ba talaga ang buhay? Hello, what's up sa inyo? At ito na po yung continuation matapos naming maligo sa pool nung nakaraang video. Sabi ko pa nga po dito na ako'y giniginaw na. Tug na wanagi kuya. Kaya naman tumakas na kami dito, pinahira ng aking ulo. In fairness, ang bango ng tuwalya. At dito nga'y bumalik na kami sa kabilang bahay dahil doon nakahain yung pagkain. At matapos nga naming pasalamatan to sa Diyos, ay kaagad na ngang kumain lahat. Sino ba naman kasing hindi magugutom sa masasarap na pagkain na makikita mo sa mesa? At saktong-sakto, paborito ko pa talaga tong mga pagkain na to. Protein na protein day. Timing din, wala pa naman ako masyadong muscle. Kaya dinamihan ko nga ng kain dito para madagdagan naman kahit konti. Eto ngang si Palagi, inupakan naman yung pato, sabay ng tingin sa cake. At yun na, hindi na nga siya makatiis. Nag-slice na ng cake. Sino ba naman ang hindi mapapa-extra rice? Dahil napakasarap na nga ng mga pagkain. Ang dami mo pang pagpipilian. Di nga rin masyado akong kumain ng rice. Focus talaga ako dito sa mga ulam. At halos lahat kami, ini-enjoy lang talaga yung pagkain. Syempre, puro na katrabaho, puro na lang pag-aaral. Kaya deserve din nating mag-enjoy. Lalo na kapag pinaghirapan mo naman ng isang bagay. Sabi nga ni Solomon, regalo ng Diyos yan. Kaso lang minsan, magkasalungat yung paniniwala natin. Puro na lang trabaho at trabaho. Ang isa naman, puro na lang enjoy na enjoy. Nako, hindi talaga balanse kapag ganun. At habang kami nga'y kumakain, mukha yatang may kasalanan si Kuya Kevin kay Kuya Michael. Kaya eto, sinusuyo. Di na alam ang gagawin. At may nakita nga akong pagkain dito na nakasilid sa minicap. Ano kaya to? Mango float na tayo na? Mango float na eh? Oo. Mango float. Ay, mango float pala. Bay, tikman nga natin. Ang sarap. Habang nga ako'y kumakain, bigla nga din akong napatayo dito dahil pupunta ng araw kami dito sa binidyo namin ni Clarence na may malaking kawa at may nakaredy ng kahoy. Ay, hindi po ganyan ang kahoy na tinutukoy ko. Usog pa po ng konti. Na talagang inihanda na sa pinaka-exciting part ng gabi dito, ang bonfire. At hindi lang to tungkol sa apoy na nakasindi sa gitna dahil ang bawat isa sa amin ay may sasabihin. At kadalasan sinusulat natin to kapag magsisimula ang bagong taon o kilala sa tinatawag na New Year's Resolution. Kaya nga siguro sinusulat natin to sa papel at pinipili na tayo na lang ang nakakaalam. Dahil medyo awkward nga to kapag sinabi mo sa harap ng maraming tao. At habang nga ine-edit ko to, meron akong mga na-realize. Kadalasan kasi ginagawa natin to kapag may mga event lang sa church, sa school, o kaya sa mga barkada natin. Well, hindi naman natin masisisi dahil mas open pa nga tayo sa ibang tao compare sa pamilya natin. Yun lang medyo nakakalungkot. Pero nung gabing to, sabi ko, posible palang mangyari kapag ginusto natin. Inamin ko medyo awkward pero isang pamamaraan din yun para malaman at matulungan ka ng pamilya. At para naman sa ikalawa kong realization kung bakit nasabi kong malas o swerte. Alam kong halos lahat tayo naniniwala sa malas o swerte. Pero kung sabihin ko sa inyong bunga yan ng desisyon na, desisyon mong sumunod sa Diyos o desisyon mong sundin lang yung gusto mo. At kung pinapanood mo ng mga video ko, siguro nakita mo na magkasama kami ng pamilya ni Palagi at napasabi kang swerte naman ng taong to. Pero sa totoo lang, hindi yan malas o swerte. Grasya yan ng Diyos na hindi ko rin deserve na tayo'y buhay, kumakain, kasamang pamilya natin, safe tayo sa mga biyahe, nakakabayad kahit papaano dahil ang ibang tao, hindi na yan nagagawa. Pag nag-decide ka talaga na sundin ng Diyos, ang blessings na hinahabol natin, kusa na lang sumusunod. Kapag sinunod mo yung tunay na nagbibigay ng blessings. Ang pressure na pinagpipray ko sa pamilya ni Palagi na if ever mangyari, malalampasan ko. Hindi nga nangyari. Especially kina tito at tita. Para na rin nila akong anak kung iture. Pati na rin ang mga kamag-anak ni Palagi. Kami dito hindi naman talaga perfect. Actually, lahat tayo. Pero gaya nga ng sinabi ko, kung susundin mo si Lord, siya na yung maglilid sa'yo patungo sa mga tamang tao. Yung hindi ka i-judge, pero i-correct, tutulungan, at mamahalin ka rin. Wala po talagang malas at swerte sa buhay dahil kontrolado lahat ni Lord yan. At ang blessings na tinatawag mo, sa pera, sa katawan, mental health, at kung ano pang tinatawag mong blessings, susunod lahat ng yan kapag si Lord ay laging una sa ating mga buhay. Okay, tama na nga muna to. Alam ko namang ayaw mo sa mga Bible study. At nung natapos na nga yung i-sharing namin ng mga New Year's resolution namin, at para na nga din masulit ang gabi namin dito, abay naglaro-laro muna kami. Ay, galing ako mga
Syempre medyo gabi na, kailangan na rin namin magpahinga. Abay dahil nga puro na lang tayo trabaho. At nung nga ako'y gumising na, hindi na nga rin ako nakapag-isip kung anong kalalabasan ng video na to. Kaya naman nag-video na lang ako. Dahil kahit papano, pwede ko namang i-voice over na lang. Labas ko nga dito, maaga pa ngang nagising ni Tito Alan para maglakad sa palibot ng napakagandang lugar na to. Nakaka-relax nga naman talaga kapag nasa ganitong lugar ka dahil napaka-presko ng hangin. Napakatalino talaga ni Lord. Sa paningin pa lang, parang nakakagaling na ng sakit. At saka ako na nga rin inunat yung katawan ko at na ako'y makagising na. At dahil nga ang utak ko dito ay parang lumulutang pa. Matapos ko nga mag-unat ng katawan, ako na nga pumunta dito sa may malaking bahay na napakaganda. At naabutan ko nga din sila ni Tito at mga pinsan ni Palagi na nagbibilyard. At uminom nga muna ako ng tubig para the blood flow of my body is circulating. Matapos ko nga rin maaliw sa pagbibilyard nila, bumalik nga rin ako ulit sa pinagtutulugan namin. Ang bahay na to kasi kasama to sa package na kinuha nila tita. Kaya kung mapapansin nyo, pabalik-balik kami sa magkabilang bahay. At nabutan ko nga din dito si Palagi na natapos na maligo at nagli-lipstick na. Kaya naman nag-borrow na din ako para ako na din ang mag-lipstick. Matapos nga naming maligo, ulit na nga rin kaming lumipat sa kabilang bahay para kumain. Hindi ko na nga rin sila na-videohan dahil ako nga rin po ay nagutom na. At kung mapapansin nyo, ganyan pa rin yung suot ko. Medyo hamog pa kasi yung pantalon na sinuot ko kahapon. Ito kasi binibilad ko pa. At yun na nga rin ulit ang susuotin ko dahil nga medyo mainit yung biyahe namin pa uwi. At kung ngayon mag-short ako, baka naman ako ay maging half cook na isda. At dahil nga maya-maya uuwi na kami, sinulit na nga din namin ang mga natitirang oras. At dahil nga daw magti-tiktok sila ni Palagi at kasama ng mga pinsan niya at mga asawa ng mga pinsan niya, abay sa sandaling panahon nga, ako nga muna ditong nagbantay sa napaka-cute at medyo malikot na bata. She's a long way from suburban towns, key to the city for the love that I've heard enough. Oh my, she's a long way from suburban towns, long way from suburbia. No battery, ha? No battery. Ay, may aragalahe. Patsun tani. Low battery. Hindi lang matusmo ka. Ha? Hindi, ma-vlog kami. Dahil lang nadala ko. Nadala uglit to. Dalaw may kaptas. Abay, nasubukan nga rin yung skills natin sa pagbabantay ng bata. Abay, hindi pa nga din ako handa sa pagbabantay ng bata. Abay, kakausapin ko nga muna si Palagi na magti-training muna ako. At yun nga, hindi na nga rin kami nagtagal at nag-impake na rin at iiwan na muna tong napakagandang bahay na nag-iwan ng napakagandang memorya kasama ng pamilya ni Palagi. At ginising ko na nga rin itong natutulog na si Snipey dahil kami ay uuwi na. At ito nga si Palagi ay gusto pang makasama ako sa isang pagsayaw-sayaw na hindi ko naman uurungan dahil medyo magaling din naman akong kumembot. Don't you sweat it, baby, it's dancing for the light, things twice. At sa kalagitnaan nga ng pagbiyahe namin, ay nag-stop over muna kami sa isang resto na makikita sa may Bantayan, Bago City, dito sa Negros. At thank you nga naman ulit kay Tito at Tita dahil sa kanila, libre na naman tong mga pagkain. God bless po sa inyo, Tito at Tita. At safe nga rin kami nakadating sa bahay nila ni Palagi at sa awa ng Diyos hindi naman naging kwento. At pagkapasok ko nga sa pintuan ay sinalubong na kaagad ako ng Black Sambo. Habang nga ako'y kumakain, abay merong pa-unboxing si Palagi. Wala po yung igod. Kumano ko di ko sili. Reaction nun. So, mag-unboxing. Ako, ng regalo na Nika. Ako. May ano guys, may... Pwede ko sumal mo. Look, gusto yung ipunin? Daan yung iPhone? Hindi. Kaya buksan na. Hindi ko Hindi para may trade. Balo, lagi may tag mo. Balo, lagi may... Yung wrap sa kon. Yung Uniqlo. With stapler. Stapler. Para may tray. Dapat treasure po sa ball. Pwede mo naman mamay na ako. Hindi lang, buhay. Diba? Puro may tray. Hindi, may mataslok ka mo ng trim.
Be? Silip na na, be? Dito na. Uy! Dito na. Pepe, di na dito. Buuan ba? Hindi mo siya mahal ba? Buuan. Look! Air. Ang game na ka? Airpods. Air- Airport. Airpods ba? Airpods o earphones? Wala, ano na magbukas yun? Di mo na ito natin. Unboxing ko din dapat ako nagbukas yan. Ay, alisa sa ano yun? So yun. Uy. Ito po yung lalagyan ng earphones. Eh? Ito na, may part. Tunog. Wala na dito talaga. Wala. Mali po na kasi mga isa. So, may harap pa rin delay. Na-excite ako sa may earphones. Wala ba talaga? May bayo. Wow. Ang galing. Ang gagano sino? Kaya wala ko makto. So, susultin ko na dahil naka-jacket ako. Alin kagina. Okay. I-test kung kayo. Ano ba ko sa Ang price. Hindi na. Blur ko na. So, magbibigis ako para Transistor dapat. makita natin. So, nandito na ulit ako. Transistor. Miniso, black air Pa. Kasi ba may wire? earbuds. And then, Uniqlo na polo shirt. Okay. Bye-bye na. Hindi, wala pa. Ay. Oo, salamat din si mo ganun It's a prank. Ganda. Hindi na magambal. No? Baby ka? Wala na. Picture na lang. Bye. Wala sa regalo sa bong. Wala sa regalo sa bong. Box.